Kamusta kayo mga boss? Welcome sa ating channel. Naaalala niyo pa ba ang 5'6" NBA player na high flyer na sa kabila ng maliit niyang height mga boss ay parang may spring naman ng mga paa nito dahil sa taas niyang tumalon. At eto pa malupit mga boss ha, naging slam dunk champion din itong maliit na mamang ito at marami talaga ang hindi makapaniwala kung paano nga ba niya nagagawang tumalon ng ganung kataas. Well, bago nga ang lahat mga boss ay inspirasyon muna tayo. Sana all. Ito na nga mga boss, si Spadweb. Si Spadweb mga bossing ay pinanganak noong July 13, 1963 sa Dallas, Texas. Lumaki si Webb mga boss sa isang mahirap na pamilya at basketball nga ang naging libangan niya noong kabataan niya. At ito rin ang kanyang naging inspirasyon para makaahon sila sa kahirapan. Hindi talaga ganong katangkaran itong si Webb mga bossing pero hindi nga naging hadlang ito para mapigilan siya maglaro ng basketball. Dahil si Webb mga boss ay may taglay na bilis sa pagdadala ng bola at isama mo pa ang kanyang jumping ability na talaga namang hahanga ka dahil sa sobrang taas nitong tumulong at ito ang naging asset niya para madaig niya ang mas malalaking bata na nakakalaban niya noon sa basketball. Noong high school niya mga boss ay muntikan pa siyang hindi mapasali sa lineup ng kanilang basketball team dahil hindi talaga siya pinili noong nag-tryout siya pero sa kabutihang palad ay kinuha siya bigla ng kanilang head coach sa kadahilanan nga mga boss na hindi nakapasa ang dalawa sa kanilang player sa physical exam na isinagawa sa kanila at ito ang naging dahilan mga boss para mapatunayan niya na may ibubuga rin siya sa basketball sa kabila ng mga agam-agam sa kanya ng mga tao na hindi nito kayang makipagsabayan sa mas malalaki sa kanya. Pero ginulat ni Spadweb mga boss ang buong Wilmer Hutchins High School na magtala agad siya sa unang game niya ng 22 points. At hindi lang yan mga boss, talagang marami ang hindi makapaniwala na sa height niyang 5'3 noong high school ay nakakapag-dunk talaga siya at sa mismong game pa niya ito ginagawa at hindi niya ito alintana may sumabay man sa kanya para depensahan siya. At dahil nga doon mga boss ay malaki ang naging impact ni Spadweb sa kanilang school at nag-average siya dito mga bossing ng 26 points per game hanggang sa kanyang senior year. Pagdating niya sa college mga boss ay marami ang gustong kumuha na college basketball team sa kanya dahil na rin sa magandang record niya noong high school. Nariyan nga mga boss nang ma-recruit siya ni Coach Bill Blakely para maglaro sa North Texas. Pero tinanggihan niya muna ito at mas pinili niya maglaro sa Midland College. At sa 2 taon niya dito mga boss ay natulungan niyang makasungkit ng isang national title ang Carapals noong 1982. Kalaban nila dito mga boss ang Miami-Dade North of Florida at tumiskor lang naman siya dito mga bossing ng 36 points dahil sa performance niya noong finals ay napasama siya sa NCAA All-American at na-feature din siya mga boss sa isang sports magazine na Sports Illustrated. Pero pagdating niya mga boss sa kanyang junior year ay napilitan nga itong si Webb lumipat ng college team. Plano talaga niyang tanggapin ang unang offer sa kanya noon ni Coach Bill Blakely na maglaro sa North Texas dahil alam niya na mas malaki ang maitutulong ni Coach Bill sa kanya para mas mag-improve pa siya ng husto sa basketball. Pero sa kasamaang palad mga boss ay noong mga panahong ito ay tinanggal na si Coach Bill bilang head coach ng North Texas at dito naman siya pinakilala ni Coach Bill kay Tom Abatemarco, assistant coach noon ng North Carolina State University. Sinabi ni Coach Bill kay Tom mga boss na panoorin si Webb sa darating na Summer League game. Dito nga ay na-impress itong si Tom mga boss kay Webb at dali-dali niya agad itong kinausap at pinakilala sa head coach noon ng North Carolina State na si Coach Jim Valvano. Dito ay inayos agad nila ang scholarship para kay Spadweb at marami ang hindi makapaniwala noon sa North Carolina State mga boss nang sinukat nila ang vertical leap nito ni Spadweb dahil umabot lang naman ito ng 42 inches o 1.1 meter kung kaya't nagagawa niya talagang makapagdang kahit na siya ay may height na 5 foot and 6 inches lang. Sa NC State mga boss ay nag-average siya ng 10.4 points at 5.7 assists hanggang sa kanyang senior year. After college niya mga boss ay marami ang nakapagsabi na hindi siya uubra sa NBA at hindi makakakuha kahit panghuling drop spot man lang dahil noong panahon na to mga boss ay mas maraming mga NBA teams ang mas pinipili ang mga player mas matataas ang height. Pero hindi naman nabigo ang ating bida mga boss at pinili siya sa 4th round ng 1985 NBA draft bilang pang 87 draft pick ng Detroit Pistons. Bagamat halos panghuli na siya sa mga napili mga boss ay natupad naman ni Spadweb na maging isang NBA player at siya noon ang naging pinakamaliit na NBA player sa height na 5 foot and 6 inches bago pa pumasok si Maxi Bugs. Pero ilang araw nga lang mga boss pagkatapos ng draft night ay nai-wave agad itong si Spadweb dahil sa full loaded na mga point guard noon ng Detroit.
At dito na siya kinuha ng Atlanta Hawks mga boss. Dahil sa panahon na ito ay nangangailangan ng Hawks ng isang backup point guard. At talagang nag-fit ang game style nito ni Webb sa Atlanta mga boss. Dito rin nabuo ang duo nilang dalawa ni Dominic Wilkins. Nakabuo sila talaga ng magandang chemistry. At sa season na rin na ito mga boss, nagpasiglab itong si Spud Webb sa slam dunk competition. At walang kakaba-kaba at relax na relax lang talaga siya habang ginagawa niya ang kanyang mga dunk attempt. At walang takot na hinarap niya sa competition na ito ang mas malalaking player kaysa sa kanya. At hindi naman nabigo itong si Webb mga boss at siya ang itinanghal bilang 1986 NBA Slam Dunk Champion. At dito na nga siya nabansagan mga boss na smallest high flyer ng NBA. Well, sa rookie season niya sa Hawks mga boss ay nag-average siya ng 7.8 points, 4.3 assists at 1 steal per game. Well, 6 na taon din si Spud Webb mga boss sa Atlanta Hawks, 1985 hanggang 1991. Masasabi rin na siya ang isa sa mga key player ng Atlanta na kahit pang backup point guard lang siya ay malaki talaga ang naitutulong niya sa team. At halos sa buong tenure niya sa Hawks ay laging nakakapasok ang Atlanta sa playoffs. Pero sadyang inaalat lang talaga sila mga boss pagdating ng first round or second round ng postseason na nagiging dahilan ng palagian nilang paglaglag sa playoffs dahil mga bigatin talagang team ang nakakaharap nila pagdating ng playoffs sa Eastern Conference tulad ng Detroit Pistons at Boston Celtics. Well, noong 80s mga boss, alam naman natin na panahon nito ng mga big man sa NBA at sila talaga ang nagahari ng mga panahon na ito. Pero nagawa pa rin ni Spud Webb na maihanay ang pangalan niya sa mga popular at talagang sikat na mga NBA player noong 80s. After Atlanta mga boss ay na-trade itong si Spud Webb sa Sacramento Kings kapalit ni Travis Mace. Dito mga boss ay hindi na siya pang-backup lang at siya na ang ginawang starting point guard ng Sacramento. At ito na rin ang masasabing pinaka-best year niya sa NBA dahil tumaas ang kanyang stats. Nag-average siya dito ng 16 points at 7.1 assists per game sa kanyang unang season sa Kings. Dito rin siya nanguna sa free throw sa buong NBA noong last season niya sa Sacramento, 1994 hanggang 1995, sa average na 93.4% sa free throw line. After 4 years niya sa Sacramento mga boss ay bumalik siya ng Atlanta Hawks noong 1995-1996 season, pero nakapaglaro lang siya dito sa loob ng 51 games. Nag-average lang siya dito ng 5.9 points, 2.8 assists per game. Well, hindi pa nga natatapos ang season na ito mga boss ay na-trade naman agad siya papuntang Minnesota Timberwolves. Dito na rin niya tinapos ang 1995-1996 NBA season. Kapag laro lang siya dito ng 26 games, may average na 9.4 points at 5.9 assists per game. 1997-1998 season naman mga boss ay na-trade itong si Webb papuntang Orlando Magic. At ito na rin mga bossing ang huling taon niya sa NBA. Dahil na rin sa edad niyang 34 years old ay bumaba na rin ang kanyang stats. At nag-average na lang siya dito ng 3 points at 1.4 assists per game. At pagkatapos ng season na ito mga boss ay tuluyan na nga nagretiro sa basketball itong si Spud. Sa ngayon mga boss, si Spud Webb ang President of Basketball Operation ng Texas Legends na affiliation team ng Dallas Mavericks sa NBA G League. Ano sa tingin nyo mga boss? Naging successful pa rin ba ang karera ni Spud Webb sa NBA kahit hindi man lang siya nakatikim ng isang NBA title? Well, sa opinion ko mga boss ay oo dahil napatunayan niya na walang maliit o malaki pagdating sa basketball at masasabing puso at dedikasyon at pagmamahal sa basketball ang pinamalas ni Spud Webb na maaaring tularan ng mga susunod na henerasyon. Comment lang sa baba mga boss ang opinion nyo at babasahin natin yan. So ito lang muna ang video natin sa ngayon mga boss at bago nga tayo magtapos ay nais ko muna ulit humiling sa inyo isang like, comment at subscribe para naman maging updated ka sa ating mga future videos.